Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Noong nakaraang State of the Nation address, nagbigay ng babala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot sa katiwalaan sa flood control projects ng gobyerno. Ipinag-utos ng Pangulo ang pagsumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH na listahan ng mga flood control project na naumpisahan o nakumpleto mula na magsimula ang kanyang administrasyon. Iniutos din ni Marcos na suriin ang listahan upang matukoy kung alin sa mga proyekto ang hindi natapos at alin ang mga umano'y ghost project. Nangako ang Pangulo na mananagot ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. There will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. August 2025, ibinunyag ng Pangulo na 15 kontraktor lamang ang humawak sa flood control projects worth 100 billion pesos mula sa kabuuang budget na 545 billion pesos mula July 2022 hanggang May 2025. Kasunod nito ang pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee probe kung saan tumistigo ang mga opisyal mula sa DPWH na nagkumpirmang may mga umano'y ghost project particular na sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang din sa mga humarap sa komite ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Discaya. Inamin ng mga Discaya na pagmamay-ari at kontrolado nila ang 9 na kumpanyang lumalahok sa bidding para sa flood control projects ng pamahalaan. Sa loob ng 3 taon, nakakuha umano ang mga Discaya na mahigit 30 billion pesos worth na mga kontrata para sa flood control projects. Sa isinagawang investigasyon naman ng Kamara, ibinunyag ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez na umaabot sa 25% hanggang 30% ang hinihinging kickback umano ng ilang mambabatas mula sa pondo ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Inakusahan din ni Hernandez at ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang iilang mga mambabatas kabilang na sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Idinawit din nila sa flood control scheme na ito sina former Senator Bong Revilla at dating House Appropriations Committee Chair na si Zaldico. Sa isang video, nagpahayag naman si Con ng kanyang mga alegasyon laban kina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na sangkot umano ang mga ito sa flood control scandal, bagay na itinanggi naman ng mga ito. September 2025 nang inanunsyo naman ng Pangulo ang zero budget para sa DPWH flood control projects sa 2026 national budget. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat ilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So tuloy-tuloy pa yung trabaho. Nagsimula rin sa mga panahong ito ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, alinsunod sa Executive Order No. 94. Nagtagal lang ang operasyon ng ICI hanggang Marso nitong taon, ngunit nakapagsagawa ang ahensya ng higit 30 pandinig na ninuluhan ng 36 na testigo. Isinumit na naman ng ICI ang mga natuklasan nito sa Office of the Ombudsman na nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon. Sa gitna ng kontrobersyal na flood control scandal, kasabay nito ang pagsasagawa ng mga malawakang kilos protesta katulad na naganap noong September 21, 2025. Naglunsad ang iba't ibang grupo ng baha sa Luneta at Trillion Peso March kung saan libo-libong Pilipino ang nagtipon-tipon sa Luneta at sa May People Power Monument upang ipanawagan ang pananagutan sa lahat ng sangkot sa anomalya. Fast forward sa 2026, ilang mga personalidad na ang kinasuhan at inaresto.
Kabilang narito ang mag-asawang Diskaya na humaharap sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa umunoy mga anomalya sa flood control projects. Kasalukuyan namang nakakulong sina Estrada at Revilla na humaharap sa patong-patong na mga kaso sa Sandigan Bayan. Humaharap din ng graft at plunder charges former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nananatili namang at large si Ko na humaharap sa mga kasong graft at malversation. Sa mga bumabatikos naman sa paghawak ng Marcos administration sa flood control scandal, ito naging tugon ng Malacanang. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September? October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Mula sa pangako ni Pangulong Marcos sa nakaraang SONA, question pa rin kung mapapanagot nga ba ang lahat ng mga sangkot sa flood control scandal bago matapos ang kanyang panunungkulan.